Araw-araw, milyon-milyong toneladang basura ang itinatapon ng mga Pilipino. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, umaabot sa mahigit 61,000 tonelada ng solid waste ang nalilikha sa bansa araw-araw. At halos kalahati nito ay nagmumula sa mga tahanan. Sa kabila ng mga programang inilunsad ng gobyerno tulad ng Republic Act 903 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, patuloy pa rin ang lumalaking problema sa basura. Ayon sa National Solid Waste Management Commission, mahigit 30% ng mga basura sa Pilipinas ang hindi pa rin maayos na nakokolekta o nare-recycle. May mga taong nakakakita ng pag-asa sa mga itinapon ng lipunan. Okay. Ate, maaari po ba namin hingin po yung consent niyo po na ipakita po yung buong junk shop po sa Okay video? lang po, sige po. As much as you can, ikot kayo po. Sige lang. Thank you so much Sige po. po. Ito ang kanilang mundo. Magandang araw po. Ako nga pala si Yaela Angeline M. Tumines at nandito po tayo ngayon sa Armada Junk Shop para po makilala ang isang taong nagbibigay halaga sa mga basurang kadalasan nating binabaliwala. At nandito po tayo ngayon, kasama po natin si Ate Alma Rizaure po para po sagutin po ang mga katanungang itatanong po natin sa kanya ngayong hapon. Kamusta po kayo, Ate? Okay naman. So far, so good. Mabuti naman po kung gano'n. Unang katanungan ko po sa inyo. Ano po yung unang pumasok sa isip niyo po nung nagsimula po kayong magtrabaho po dito sa San? Yung una talaga, nahihirapan kami sa pagkuha pa ng pwesto, upa. Pero sa katagalan naman, as time goes by, naging okay naman. Napalago din namin yung ano namin, namin dito, nailaan. Yun. Okay, salamat po. At ang pangalawang katanungan ko po, ano po yung, may mga panahon po bang nais nyo na pong sumuko? Bakit po? Naiisip namin minsan, oo. Kasi sa katumalan din ng mga customer niya, hindi nagbebenta, walang customer minsan. Minsan din, wala nga customer tapos nagbabayad din kami ng upa. Minsan ganun, naiisip namin na sumuko pero sayang din kasi nasimula na namin. Okay. Maaari po ba kayo mag-share ng mga inspiration nyo po or mga kadalasan pong naiisip nyo po para po magpatuloy po dito sa trabaho ginagawa nyo? Inspirasyon namin yung anak namin. Kasi nagsimula kami dito, wala pa kaming anak. So, yung katagalan na nagsasama kami ng partner ko, nagkaroon kami ng blessings, yun yung inspirasyon namin, yung anak namin, panganay. Sweet naman. And ano po yung pinakamahirap pong pinagdaanan nyo po habang nagtatrabaho po or namumuhay po dito? Yung pagbabayad lang ng upa namin dito, Sa yun umpisa lang. lang. Oo. And po. Okay. Hindi nyo po ba naisipan ever po na mag-abroad po? Para po, like, hindi po ganito yung trabaho nyo? Dati, naisipan ko mag-abroad kasi nga sa hirap dito sa Pilipinas, ang daming, alam nyo na, maraming kurap. So, yung mga natin dito, hindi talaga sapat. So, ayun, imbis na magtrabaho, nagkaroon ng anak. So, kung okay na, ayun, pwede ulit mag-abroad. Okay. Okay. Paano po kayo nagsimula sa ganitong trabaho? Or paano nyo po naisipang gawin po yung trabaho na to? Yung partner ko yung nagsimula talaga dito. Yung partner ko nakaisip na tumatanda na tayo, tapos yung pera natin, mas gusto niya yung investment ba. Yung talaga yung pera, maipaikot lang ba para hindi siya hindi siya mawawala agad. Yun. Yung asawa ko talaga yung nag-isip business kami ng ganito. Thank you po. At ang huling katanungan ko po sa inyo, kung babalik po kayo sa nakaraan po at magbabago po kayo ng career or trabaho po, ano po yung gagawin yung trabaho po?
kung may babaguhin man ako sa nakaraan ko, wala akong babaguhin. Ganito lang din. Kasi kung may babaguhin ako, wala talaga eh. Hindi ko makita anak ko. Hindi magiging kaunlad ganito ang buhay ko. So, wala akong babaguhin. Ganun lang. Maraming salamat po sa mga Thank you. answers niyo po. Thank you so much po. Sa bawat basurang ating tinatapon, may kwento ng tiyaga at determinasyon. Para sa ilan, basura lang. Pero para sa kanila, ito ang paraan para mabuhay, makabangon at mangarap. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kung ano ang trabaho mo, kundi sa kung paano mo pinaghihirapan ang bawat sentimong kinikita mo. At ito, ang realidad ng buhay. Sa likod ng mga bundok ng basura, may mga kwentong hindi naririnig. Mga kwentong puno ng sakripisyo, pagod at pag-asa. Sa bawat bote, bakal at papel na kanilang pinupulot, nakatago ang simpleng pangarap. Pangarap na makapagbigay ng mas magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Ang buhay ng junk shop ay hindi marangya. Ito ay puno ng alikabok, init ng araw at pagod na walang kasiguraduhan. Ngunit sa bawat pawis na tumutulo, nandoon ang tapang at katatagan ng mga Pilipinong hindi sumusuko. Minsan, nagsimula lang sila sa isang maliit na pangarap, isang pagkakataon na mabuhay ng marangal. At ngayon, sa kabila ng lahat ng hirap, patuloy pa rin silang bumabangon, araw-araw. Para sa kanila, sa bawat piraso ng basura, may kwento ng pag-asa. Kwento ni Ate Alma Risware ay isa lamang sa libo-libong kwento ng mga taong patuloy na lumalaban sa kabila ng hirap ng buhay. Ang kanilang karanasan ay kwento ng sipag, dangal at walang hanggang pag-asa.